Sara, pinahiyan ng todo ang mga kongresista matapos ilantan nito ang multi-milyon na pinaghahatian ng mga kongresman na para sa school building programs. Benny Abante at mga kongresman nagmamantika sa sobrang laki ng mga ninanakaw sa iba't ibang naglalakiang budget programs. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Hindi lang milyon-milyon, kundi bilyon-bilyon araw-araw ang pinaghahatian ng mga kongresman na pondo sa iba't ibang sektor ng programa ng gobyerno na para sana sa sambayanan na bumabagsak lang sa kamay ng mga gahamang kongresman. Ayon sa revelasyon ni VP Sara, ay matagal ng talamak ang hatian sa House of Representatives sa mga iba't ibang naglalakiang budget programs. Isa na dito ang budget para sa school building programs na kung saan malaking gulat niya noong siya'y naninilbihan pa sa DepEd ang kakaibang bilis ng mga kamay ng mga kongresista dahil sa agad-agad na hatian sa House of Representatives na wala man lang abiso sa DepEd. Now on infrastructure projects. Ang sabi po niya, wag tayo tumigil sa FCP. Noong 2024, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng DepEd, pinaghati-hatian na ng members of House of Representatives. Walang nag-react, hindi lang naman flood control. Your reaction? Well, tama ho yun. Actually, very important po yung binabanggit niya. Dapat ho all-encompassing, no? Yung pong review ng all infrastructure projects. And very important din po na talaga ho hindi lang tayo limited. In fact, I think the mandate of the Infrastructure Committee is not naman just po on flood control projects. No? It includes all infrastructure projects. And more importantly, it includes a very expanded timeline. So, ibig sabihin, if you're able to find projects that have been ghosted, projects that are substandard, at any time, but what's implemented by any government, we will do it. No? So, kasama po yan, pong mga binabanggit na mga school buildings and even roads and bridges po, na basta in-implement po ng DPWH or whichever agency of government. I think the Vice President should realize that Congress has all the right to scrutinize the budget because we have the power of the purse, whether it be the Senate or the House of Representatives. Ang nais natin lamang sa kanyang sinasabi that she would produce evidences. No? Bigyan niya kami ng mga ebidensya ng mga sinabi niya tungkol sa mga bagay na ito. And let Congress investigate and review it. Meron naman tayong oversight committees to do that. Di ba? I mean, hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang puputos ng mga ebidensya. We'd like some evidences to be shown, di ba? And I would like just the Vice President to realize that sinasubmit lamang sa amin ang pondo na dapat namin imbestigahan. And that is the right of the Congress to do that. Just to add po to what Congressman Benny is saying, so para magka-walkthrough lang po tayo siguro ng mga pwede ho nga dinggin po ng House Infrastructure Committee. So I think on the first day, we will go to the sites no that the President visited, particularly Bulacan. No, if we are able, for example, to discuss also yung po kanyang visit to Benguet. Kasi syempre, I think he has particular concerns there as well, no? Particularly po sa usapin po ng rock netting and usapin po ng slow protection. So hopefully, we can discuss that on the first hearing, but most definitely, mapag-uusapan po yan at a future hearing. Pangalawa, very important din po na, I guess, puntahan ho talaga natin yung mga lugar kung saan ho may mga totoong baha. No? So hindi lang ho ito sa Bulacan eh. Hindi lang po ito sa, particularly mga nakikita ho natin sa TV in the last couple of weeks, no? Up until Bicol region, up until Cebu. So I think kailangan ho magkaroon ng pagpunta rin sa mga regions po in the south. No? So dapat matingnan ho natin yung flood control projects in Mindanao Island, yung pong iba't ibang mga region po ron, para talaga po all-encompassing at makita ho natin kung kumusta din po yung implementation ng DPWH dito po sa mga lugar po na ito. Sir, clarification lang po, Kong Terry. Yung day 1, September 2, sa Bulacan po kayo magsasagawa ng hearing kasabay ng site inspection? No, sorry. So I have to clarify myself. Yung hearing po will happen here in Congress, but the focus of the hearing will be on the Bulacan site visits of the President. Kasi yan na po yung talaga may inabot po nga pagsisiyasat at pagtatasa no, kung ano na po yung itsura ng pong mga lugar. No? So marami nang mapag-uusapan doon sa totoo lang. Kasi nga una, mapag-uusapan po doon yung ghost projects. Mapag-uusapan din po doon yung mga undercapitalized firms, no? Katulad po ng ibang mga sangkot po dito. Tapos pangatlo, pag-uusapan din po dito yung mga malalaking mga kontratista na gumagawa po ng mga substandard projects. No? So yun po, it will happen here in the House at the People's Center. Pero we will be focusing on Bulacan on the first day. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will now hear from Melalis Moras of PTV4. Sir, follow-up lang po regarding doon nga sa House Infrastructure Committee hearings. Kanina po kasi nabanggit nyo yung lahat nga dapat imbestigahan ng infrastructure projects. Yung infracom po ba, tututok lang siya sa flood control projects or may posibilidad din na lumabas kayo ng yun nga, mga roads, bridges, other infra projects? Broad po yung mandate ng House Infracom. No? Makikita ho natin yan in the resolution itself. No? So, ang pagkakabanggit po doon, all infrastructure projects, particularly flood control. No? So, ibig sabihin, we will not be limited
to flood control projects alone. So, like what we had stated, kahit po yung mga slope protection sa Benguet can be covered by the Infracom. Kahit po yung mga problematic na mga tulay, halimbawa yung sa Kabagan, Isabela po. So, pwede ho mapag-usapan. In fact, meron na po House Resolution na ilalapag po sa Infracom relating to this. No? So, yun, hindi siya limited ng scope, only to flood control. Opo. And naalala ko po kasi, sir, nung 19 Congress. Let me add Yes to what po. he said. No? Palagay ko itong aming investigation na ito would not be a witch hunting investigation. Ibig sabihin, ang nais nating malaman dito, ito ba'y ghost projects? Ito ba'y substandard? Kasi doon ang korupsyon di ba? Yung ghost projects and substandards. So therefore, sangayon po ako kay Congressman Terry na hindi lamang ito flood control projects, that even all infra projects, kapag meron ditong anomaly, whatever it is, no? Ghost projects man yan, talagang meron bang proyektong ganyan, o kaya naman substandard yan, kinakailangan po imbestigahan yan. Opo. And, yes, go ahead, sir. And to be very clear, ang totoo naman po yung pagbabaha, particularly po na talagang sinisisi sa mga flood control project, hindi po ito limited sa Region 3, Region 4, 4A, Metro Manila. No? In fact, I think today, even in Davao City, no, meron pong reports ng severe flooding in many areas there. No? So I think very important po na makita ho talaga natin yung iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga tipo ng implementation po ng flood control projects. Opo. Ako, isasuggest ko kay Congressman Terry sa kanyang TRICOM hearing, no? Sapagkat naalala ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa Bacolor, Pampanga, oo, na pinag-usapan yung Pogo. Ako, sa akin, di doon tayo mag-hearing sa Davao, for example. Di ba? O, doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon nung araw, hindi binabagyo ang Davao Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga. Kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Kong Terry, may reaction po kayo doon? Kayo, yung Infracom po ba, willing nga rin kayo? Actually, kaya ako din po nabanggit yung Quadcom ng 19 Congress kasi yun nga, para makarating mismo yung mga taong involved, yung committee na mismo yung pumunta sa mismo mga lugar na yun. Yung Infracom po ba may chance din na mag-on-site inspection, on-site hearing din po kayo para, kumbaga walang kawala yung mga district engineer, yung mga taong magiging involved po doon? No doubt na magkakaroon po ng ocular inspections. No? Kasi syempre, simple lang naman mag-inspect ng proyekto Ang tanong lang naman may proyekto ba o wala? Yun yung unang tanong. Pangalawa, kung may proyekto man, ano itsura ng proyekto ngayon? Dapat bang ganyan yung itsura ng proyekto ngayon? So for example, kung may nakita ka nakalabas na bakal, in the span for example of 2 to 3 years, dapat bang may nakalabas ng bakal? So yan lang naman yung mga basic questions po pagka nagkaroon ng ocular inspection. But most definitely, magpupunta po yung komite sa iba't iba pong mga lugar. Opo, Sir May, do you want to add more po? Anyway, ganito yan Kaya palagay ko uunahin yung flood control project sapagkat yan ang hindi nakikita ng taong bayan. Kasi sa loob yan ng mga kalye. So hindi mo na alam kung anong nilagay na semento ron, hindi mo na alam kung anong nilagay na kabilya ron. Kaya ako, kung magkaroon muli ng flood control projects, you would like the people to know that, no? Ang nais ko lang sabihin sa DPWH, dapat hindi lamang sila nagpapagawa ng ganung proyekto. Dapat may monitoring yan. Bago gawin, habang ginagawa, at pagkatapos gawin. Sapagkat ang ating Pangulo, nag-inspect nilagay, completed, yung pala walang nagawa So therefore, dapat, yung pong DPWH, meron din po silang monitoring and maintaining all of those projects. For example, a week ago, nag-complain sa akin yung isang chairman na hindi gumagana ang floodgates and pumping station doon sa Biata Pandacan. Tinawagan ko ang MMDA. Ang sabi sa akin, yung daw pala ay nasa ahensya ng DPWH. No? 4 years na, hindi gumagana yan. So pinagana nila. So, ibig sabihin, kung ni-report yan, pinapagana naman yung Santa Clara, pumping station and floodgates, sa Santa Ana, hindi rin gumagana yan. Pero grant yan, no? Nakita ko, 53 million ang paggawa niyan. Ginagawa pa hanggang ngayon. Sapagkat walang masyadong ventilation yung building, hindi gumagana yung flood control projects na yan. Ngayon, tinawagan ko. Sabi ko ron, paganahin nyo yan sapagkat kailangan sapagkat ngayon usong-uso ang bagyo at tagulan. So hindi ko na alam kung ano pang ginawa nila diyan. I'm calling on now sa press conference na ito na tingnan ng DPWH, ang MD, i-inspect nila yung ganyang mga project para maiwasan na po natin ang pagbaha. Sapagkat Luka, wala silang monitoring dito. Wala silang maintenance dito. We would like to find out. Ngayon, kung gusto nyong makipag-ugnay sa LGU, why not? Di ba? May ugnayan yan sa LGU, why not? Basta't lahat niyan gumagana, may iwasan po natin ang mga baha kung saan man yan dapat dumating. Opo, last na lang po from my end. Follow-up lang po about dun sa lifestyle check nga na nasabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po kasi sa House, meron na ring House Bill aying mandatory salary and disclosure for the President, Vice President, and the other high-ranking government officials. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin ito para maipasa? Teka, sino ba ang hindi nagsabit na salin nung araw? Ultimong the former president, hindi siya nagkasabit ng salin Di ba? I mean, I'm very faithful in submit my salin. Di ba? Dapat malaman ng taong bayan yan. No? Now, maaaring walang batas to submit a salin. Pero dapat, kung talagang honest tayo, bilang mga public officials, kinakailangan isubmit natin ang salin sapagkat yan ang inaatas sa atin. So, ang tanong ko rito, ganito sino ba ang dapat na example na mag-submit ng salin? Hindi ba dapat ang Pangulo ng Pilipinas? At lahat ng mga public officials? Para sa akin po, ako ay tapat at faithful sa pag-submit ng salin ko.
Well, again, to be very clear, no, yung SALN is a requirement for each and every government official, government employee. So dapat po sinasubmit po ito. I don't think you need a new bill for the mandatory disclosure of the SALNs. I think it's really just a question on, for example, the ombudsman, kung dapat ba niyang linalabas na. Kasi I think yun yung isa sa mga naging problema po ng previous ombudsman dati. Parang dahil binara po yung paglalabas ng SALN, wala po access yung pong publiko sa SALN ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So I don't think we need a bill for that. I think the new ombudsman should be asked ano ho yung plano niya dito po sa mga SALN disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina. I would like to add, alam mo, kaya nung, I think it was in the 14th Congress where I filed a bill, sapagkat ako ang chairman ng Committee on Public Information, na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oo. And almost it was approved in Congress. Until such time na pinigilan ako ng maging sponsor muli, no? Hindi po na-approve yan. Oh, sinabi ko nga kung sa basketball, yung the last 2 minutes, ma-approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita talaga, nila ang talagang gawain ng mga public officials. You see? Sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law eh. Dapat magkaroon na po tayo niyan. Salamat, Mela. We will now call on Kat Porbes of Radio Pilipinas for her questions. Sir, magandang tanghali po. Kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong tanong ko. Yesterday po, meron pong inilabas si Mayor Isko na listahan po ng 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed. Pero still, nagbabaha pa rin po sa lungsod. At meron din pong isang contractor doon, yung GLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po doon sa illegal demolition po nung Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Your reaction po regarding po dito, na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto. Sinusuportahan ko yung sinabi ng Mayor ng Manila na papaimbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan kung yan po ay project ng national government. O kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang DPWH yan eh. Even the LGU, kinakailangan imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I'm all for that, na dapat talaga imbestigahan yan. Oo, kung nais niya, unahan niya yung distrito ko just to find out, no? Kung talagang, kasi alam mo ang Manila, just to inform everyone, Manila is actually a prone to flooding yan sapagkat below sea level ang karamihan dyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River. Diyan nagpupunta ang San Juan River. Diyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero. Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat yan Metro Manila. Sapagkat look, hindi lang Manila ang problema rito. For example, like ang San Juan River, napakarumi niyan. Yan ay sinasabi ko na nung araw pa. Kasama ang Quezon City, kasama ang Mandaluyong, kasama ang San Juan, kasama ang Manila. Kung makakasundo sila ng lahat yan, lahat yan ay pag-usapan po yan. Lahat yan imbestigahan. I'm in favor of that. Pero hindi lamang sapagkat hindi kumuha ng permit o hindi nagpag-ugnay sa LGU. Dapat, ang talagang investigasyon dyan, yan po ba ay ghost project? Yan ba ay substandard project? Hindi lamang flood control. Lahat ng infra project ng buong Maynila, investigahan niya. Thank you po. Nabanggit na po kanina yung flooding incidents po sa Davao, wherein 265 areas, based po ito doon sa City Engineering Office. Notably po, 140 ay nasa 1st District, 69 po nasa 2nd District, at 56 po doon sa 3rd District. Ngayon po, nasabi nga po natin na before hindi naman po ganito kalala yung pagbaha sa Davao, pero ngayon nakakaranas na sila ng pagbaha. Pero si Mayor Baste Duterte po, parang ang sinisisi pa rin po niya ay ang Pangulo at sinabi po niya na itong flood control project investigation ay PR stunt lang po. Your reaction po dito? I think very important muna po siguro na just to go back to the Philippines, I don't know where he is, but very important po for mayors to be present during times of crisis. No? So I think that's the first point that we want to make. But secondly, very important po talaga na i-recognize natin na yung flooding ay hindi lang naman ho flood control. No? Usapin pa rin po yan ng pagbabago ng klima, usapin din po yan nung bilis po ng pagbagsak ng tubig mula sa bundok papunta sa ilog at mga dagat. Pero meron pong centrality yung pong flood control system sa ating pong mga lugar. So, very important din po, definitely, na makita rin ho natin yung pong impact ng mga flood control systems within Davao City and within Davao Region. Kasi I'm quite certain, malaki din po talaga yung pondo na iginugol within this administration and more particularly in the previous administration to Davao City and to Davao Region.
So I think that can serve as a basis to also look into the implementation of flood control projects within Davao City and Davao region po. Sino yung nagsabi? Si Mayor? Si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya, PR stunt lang po yung... PR stunt lang. Yes po. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to. Or may katotohanan na sinasabi. Sir, nabanggit niyo nga po na tignan din yung pondo na nakuha from the previous administration. Yung magiging investigation po ng Infracom, meron po ba kayong parang timeline na from previous administration, Duterte, Gloria, Noy, Aquino administration, up to today po, or hanggang saan po ba? Within the resolution, wala pong nabanggit. Pero syempre, we will focus on the most recent ones, no? Kasi syempre, doon natin makikita kung kumusta ba yung lagay. Naging ghost ba yan o naging substandard ba yan in such a short period